Ay nako, buhay nga naman parang life. Iba talaga yung pakiramdam kapag ikaw yung dinaanan no? Pero wala, no choice. Life must go on and my heart will go on. Dumi ng motor ko paglinis na ulit ng motor. Sakit-sakit pa ang aking kamay Nagputol ako ng bakal kagabi. So ikukwento ko sa inyo dito kung bakit ako nagputol ng bakal kagabi. Eagles. So yo, kamusta kayo mga friends kung malulupet? Ang lulupet ninyo mga friends ko. So ngayong araw is pupunta lang ako dito sa bayan para magbasa ng mga pictures ng tatay ko with our livestock animal. Yung mga baboy namin is pinicturan kasama ang tatay ko para humingi ng kaunting tulong. Mag-a-apply para sa kaunting tulong sa munisipyo namin in case lang na sa napapanahong krisis sa livestock industry. Syempre kahit papaano naman nakakabawi-bawi ng konti, tapos biglang ginto. So yun nga mga friends, kwento ko sa inyo kung bakit masakit ang aking kamay. Kasi nagputol ako ng mga bakal, yun sa mga grill, ano bang tawag doon? Yung gilay-gilay na square. Basta yung maninipis na bakal na square. Kasi hindi namin mailabas yung baboy namin. Hindi kasya. Pinutol ko yung mga bakal-bakal doon na pinagkukulungan. Kasi yung mga oras na yon ay naguhukay ang aking mga tatay at saka yung isa naming nakakatulong kagabi. Shoutout nga pala kay Jermaine. Maraming salamat sa pagtulong sa paghukay. Yon, konting balita lang. Yung lahat po ng inahin namin baboy is ibinaon na. So yung akin, tapos kagabi yung sa kapatid ko na dapat supposed to be manganganak sa first week ng September, tapos yung akin is supposed to be manganganak second week or third week ng September, ibinoon po namin sa kadahilanan na namatay na po sila. Nakakalungkot at nakakapanghinayang yung panahon tsaka yung ininvest namin. Sobrang nakakapanghinayang pero wala, no choice. It's a common crisis dito na kinakaharap namin dito sa Batangas. So balitang balita na rin naman yan sa buong Pilipinas. Alam niyo na rin naman na merong ganon, yung ASF nga, yung African Swine Flu na kumalat dito, di ba? Pero sabi nila ASF free daw dito sa Kalaka. Pero may mga natitira pa naman kaming baboy. Meron kami doong 7 pieces na fattener pa na halos bebentahin na rin, kaso nga hindi mabenta kasi nga di ba? Tapos meron pa kami doong 8 na biik na malalakas pa. So hindi rin siya mabenta kasi nga the situation. So ngayon kailangan ko mag-process dito sa aming munisipyo ng papers para kung sakali man na sila may ibibigay na parang hindi naman siya incentive or insurance, mga ganyan, or konting ayuda, baka makakatanggap kami. Baka sakali lang din pero syempre sariling buhay namin to, kami rin na magpapaano dito, di ba? So wala, kahit nakakalungkot na ganun yung balita or yung nangyayari dito sa amin, wala, life must go on. It is what it is. Grabe, isipin nyo yun, 3 baboy namin na inahin, yung sa tatay, yung sa akin, yung sa kapatid ko na buntes, na nag-a-average sila ng 8 na biik kada panganganak. Average na yun. Yung isa kasi, yung nilibing namin kahapon, nanganak siya noon last week pero walang nabuhay sa kanyang mga anak. Siyam yung nailabas niya nung linggo na yun, kaso walang nabuhay kasi nga ang due date niya is ay September 1st week pa. So yun ang nangyari, nategi yung aming mga pigs. Panimula ulit.
magsisimula ulit sa umpisa. Pero ganun talaga ang negosyo. Pagka sa umpisa mahirap, pero pagka tumagal ng tumagal, magiging okay din ang lahat. So yung friends, andito na ako sa pinagtatrabahuan ng aking tatay. Nagmasukan muna siya ngayon kasi nga matumal ang baboy. So puntahan ko lang siya at kukunin ko ang kanyang ID para ipapotocopy. Wait lang mga friends. So yung mga friends, papapotocopy ko na yung ID ng aking tatay dito sa may harap ng munisipyo. Grabe, this is so matrabaho. Ang parking kasya kaya din meron kaya yun, wala, kagara magparking na rin kasya ka ba pag lumabas, kasyage. So yung mga friends, dito na ako sa photocopyhan. Wait lang. So ngayon pupunta naman tayo sa market office at susunduin ko ang aking tita para magpasama doon sa pipilapan. Ay. Diba? Ang saya-saya. Ang saya-saya. Dito na tayo sa palengke at yung multipurpose building, yan ang market office. Kaya tayo parking din init andito na tayo mga friends, wait lang. Ay, so yung mga friends, balik na ulit tayo sa munisipyo at doon daw mag-fill up ng form. Apakadami. Sana pag no, yung tipong pagka okay na, wala ng ASF, sana bigyan nila kami kahit yung inahin, dalawa kahit dalawang inahin man lang. Madali na ulit magsimula pagka may dalawa kang inahin kahit hindi na ayudang pera basta mayroon kang inahin dalawa. Yo mga friends, nakapagpapa-fill up na kami at nakapagpa-interview. So ano pala to, insurance para sa mga alaga naming baboys. Ay, grabe nangyayari dito. So yun nga pala mga friends, baka balitaan ko na lang din kayo sa mga susunod na panahon ko nung mangyayari sa aming so negosyo talaga, hindi biro. Hindi talaga biro pumasok sa negosyo, laki ng risk, pero subok lang ng subok hanggat may panahon pa sumubok, subok lang ng subok, papabor din ang panahon sa atin sa mga susunod na panahon. So yun lang mga friends, yun lang naman ang kabuuan ng vlog na ito. Gusto ko lang mag-share kasi wala lang, for awareness lang din sa mga gusto sumubok ng negosyo dyan. Kung ano ka man, kabataan ka man or babago nagsisimula yung buhay, ganon, subok lang ng subok. Huwag kayong panghihinaan ng loob sa mga ganitong suliranin, lilipas din yan. Kahit sabihin natin na minsan may ganito tayong lugi, ayun, gaya nyon. para kaming tatlong inahin na yon, tsaka isang itim na baboy, i-compute natin yon, parang nasa 50k na rin yon or 60k, kulang ganon, parang nasa ganong presyo na rin yon, tas ibabaon mo lang, diba? Para ka lang nagbaon ng 60k. Hanip na yan, diba? So ganun lang talaga ang buhay mga friends. Minsan nasa taas tayo, minsan nasa baba tayo, pero wag nating iisipin na lagi lang tayo nasa baba. So try lang ng try hanggang sa makamit mo yung rhythm na hinahangad mo sa buhay. So yun lang mga friends, sana may napulot kayo dito kahit papano. So if ever na mag-uumpisa kayo ng negosyo, one thing na gawin nyo is laging yung insurance. Kahit yung mga gamit, kunyari mga facility, mga appliances, tsaka yung mga, lalo na nga sa mga ganitong livestock at tsaka poultry,
insurance talaga mga friend. Pero huwag nyo din kakalimutan ang sarili nyo. I-insure nyo din ang sarili nyo. So yun lang mga friends, maraming salamat kung umabot kayo dito sa part ng video na to. May konti lang ulit akong paalala na maghinay-hinay kasi may naghihintay sa bahay. In English, don't drink and drive. Peace yo. Grabe.